Alam mo yung pakiramdam na nakakita ka ng isang bahay na parang perfect deal? Mura, malinis, tahimik, akala mo swerte ka na. Pero paano kung ang bahay na yon hindi pala talaga bakante? Ito ang kwento ng pamilya Ramos at ng bahay na kanilang pinagsisihang lipatan. Lumipat ang pamilya Ramos sa isang lumang bahay sa isang subdivision sa Cavite. Para sa kanila, hulog ng langit ang offer. Sabi ng ahente, matagal lang daw walang nakatira kaya gusto nang ibenta agad. Ang hindi nila alam, may mas malalim na dahilan. Sa unang araw nila, parang panaginip. Maluwag ang sala, malamig ang hangin kahit walang aircon. Perfect para sa kanila. Pero may isang bagay na kakaiba. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na kwarto na laging mas madilim kahit bukas lahat ng ilaw. At ang kisame. Medyo lumana. Pagsapit ng unang gabi, nagsimula ang mga kababalaghan. Ang bunso nilang si Lia napansin na may tunog ng marahang pagtakbo sa itaas ng kisame. Pusa lang siguro, sabi ng tatay niya, pero walang pusa sa buong bahay. Sa ikalawang gabi, lalong lumala. Nagising si Mrs. Ramos dahil may narinig siyang parang batang humihikbi sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon, kinakabahan. Pagdating niya sa kusina, wala siyang nakitang tao. Pero ang mga plato na iniwan niyang tuyo sa lababo, basang-basa na parang may kung sinong kagagamit lang. Siguro napagod lang ako, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang may mali at dumating ang ikatlong gabi, ang gabing nagpabago sa lahat. Imbandang 2:00 ng madaling araw, isang tunog ang gumising sa buong pamilya. Tok, tok, tok. 3 mahihinang katok sa pinto. Nagising ang ama ng pamilya, si Mr. Ramos. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagbukas niya, walang tao. Tanging malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Pero nang akmanan niyang isasara ang pinto, may napansin siya sa sahig. Isang basang bakas ng mga paa. Maliliit na paa, parang paa ng isang bata. Papasok ng bahay nila. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ginigising niya ang kanyang asawa. Sinundan nila ang mga basang bakas. Papunta ito sa pasilyo. Diretsyo sa maliit na madilim na kwarto sa dulo. Huminto sila sa tapat ng pinto. Nagkatinginan. May takot sa kanilang mga mata. Pagbukas nila ng ilaw, biglang bumagsak ang temperatura. Napakalamig. Sa isang sulok ng kwarto, may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad at takot, binuksan nila ito. Sa loob, may mga lumang laruan. Isang manikang basag ang mukha, maliliit na bola at isang litrato. Litrato ng isang batang babae. Nakangiti siya pero ang mga mata niya puno ng kalungkutan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at petsa gamit ang kupas na tinta. Lia, 1998. Napahawak sa bibig si Mrs. Ramos. Nanginginig siya. Kapangalan yon ng anak nila. Imposible. Isang malaking coincidence lang ba to? Pero kinagabihan, nakuha nila ang sagot. Nagising ang anak nilang si Lia dahil naramdaman niyang may nakaupo sa paanan ng kama niya. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ito. Isang batang babae, basang-basa ang damit at buhok. Maputla ang balat. At nang magsalita ito, nanginginig ang boses. Bakit kayo lumipat dito? Bahay ko to. Hindi makasigaw si Lia, parang may pumipigil sa lalamunan niya. Unti-unting tumayo ang multo, itinuro nito ang kisame. Bigla isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kwarto galing sa itaas. Parang may tumatakbong bata, pero mas mabigat ang mga yabag, mas mabilis, mas galit. Kinabukasan, hindi na nila kinaya. Nagtanong sila sa kanilang kapitbahay. Doon nila nalaman ang buong, nakakakilabot na katotohanan. 20 taon na ang nakalipas, may isang pamilyang nakatira sa bahay na iyon. May anak silang babae, si Lia. Isang araw, naglalaro ang bata sa likod bahay at aksidenteng nahulog sa isang lumang balon. Nalunod. Simula noon, lahat ng pamilyang lumilipat sa bahay, umaalis din agad. Dahil bawat pamilya may batang nakakakita sa kaluluwa ni Lia na naghahanap ng kalaro. Walang pag-aalinlangan, nagpasya ang pamilya Ramos na umalis. Habang nag-iimpake sila, nagmamadali, napansin ng ama ang lumang kahon sa madilim na kwarto. May kung anong nag-udyok sa kanya na silipin ulit ito. Pagbukas niya,
May nakita siyang bago sa loob, isang bagong litrato na wala doon dati. Kinuha niya ito. Larawan ng sarili niyang anak, si Leah, nakangiti. Pero hindi siya nag-iisa. Katabi niya ang maputlang batang babae mula sa lumang litrato. At sa likod ng bagong litrato, may bagong sulat. Isinulat ng kamay ng isang bata. Hindi na ako nag-iisa. Minsan ang pinakamurang bahay ay may pinakamahal na kabayaran. Salamat sa panunood. Kung may kilala kang may ganitong karanasan, i-share mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Mag-iingat kayo palagi.